Minsan ding naging matunog ang pangalang Manuling sa larangan ng pelikula at politika. Naging laman siya ng mga protesta sa pakikipaglaban niya sa mga bomba films at pagdepensa sa loto. Pero nanatili siyang matapang at matatag sa kanyang paniniwala, lalo na sa mga issue na alam niyang tama at para sa kapakanan ng mas nakararami. Pero sa kabila ng kanyang katapangan ay isang pusong malambot, hindi lamang sa kanyang mga mahal sa buhay, kundi pati na rin sa paglilingkod niya sa kanyang kapwa. Samahan niyo po akong saksihan ang isa na namang kwento na magbibigay sa atin ng isang inspirasyon sa pagtahak natin sa karambola ng buhay. Sa gabi pong ito sa Star Confessions, mga kapatid, tunghayan po natin ang mapaghamong kwento ng buhay ni Ginoong Manuel Morato o mas kilala sa taguring, Tito Manuling ng lokal na Aliwan. Very sensitive ang world of gaming. It thrives on trust and confidence. If the people sitting there right now I know not trustworthy and they tell lies and they're not truthful, patay ang gaming. Lumaki po ako sa isang marangyang pamilya. Ang ama ko ay si Tomas Morato, dating first mayor ng Quezon City at first congressman ng Quezon Province at kilalang pilantropo. At ang aking ina ay si Consuelo Eclavea Lim de Morato. 6 kami magkakapatid at ako ang panganay. Pero sa kabila ng karangyaan, minana ko sa aking ama ang pagiging malapit, ang loob sa mga mahihirap. Manuling na pagpasya namin ng iyong mama na ipadala ka sa Espanya at sa Amerika para doon ka magpatuloy ng pag-aaral. Sa Espanya? Bakit doon, Papa? Mabuti na doon dahil kasi mapapanatag ang kalooban namin ng iyong mama. Doon ka magtatapos ng grade school. Dito kasi sa ngayon, Manuling, masamang sitwasyon eh. Magulo. Kadalasan nga ay mayroong mga kidnapping. Magkakalayo tayo. Hindi problema yun dahil ikaw naman idadalawin namin ng iyong mama doon. Senyor, may naghahanap pong mga armado sa inyo. Diyan ka lang. May paglilingkod ba ako sa inyo, mga kaibigan? Kung ano man ang alak ninyo, huwag lamang ninyong idadamay ang aking anak. Huwag po kayo mag-alala doon, Tomas. Nagpunta po kami dito para magpasalamat. Hindi para guluhin at saktan kayo. Magpasalamat? Saan? Para saan? Sinagot niyo po ang pagpapaopera sa puso ng aking ina. Maraming salamat po doon, Tomas. Walang naman yun, mga kaibigan. At kung meron pa akong maitutulong sa inyo, kung meron kayong kailangan sa akin, magpasabi lamang kayo. Sige po, Don Tomas. Makakasa po kayo sa protection bibigay namin sa inyo. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. Maraming salamat. Sige po, kailangan po ba? Salamat. Mandaling, tapusin natin ang pagkain. Upo ka. Bakit may mga armas sila, Papa? Meron kasi silang ipinaglalaban. Tumasin lang. Sa ngayon ay hindi mo pa maintindihan. Pero pagka nagkaedad ka na, nakapag-aral ka at marami ka nang natutunan sa buhay, maunawaan mo ang kanila ipinaglalaban. Bata pa lang ako, ay pinagkakatiwalaan na ako ng aking ama sa aming mga negosyo. Bukod doon, itinuro niya sa akin ang halaga ng paglilingkod sa kapwa. Kaya naman, kahit sa murang edad, nakita ko kung paano siya mahalin at irespeto ng mga tao na tutulungan niya. Manuling, mag-iingat ka, ha? Si Mama. At kung ano man ang kailangan mo, magkaproblema ka,
Anak, mag-long distance ka, ha? Mama naman paulit-ulit na po yung bilin niyo sa akin. Talagang ganyanin na yata ako. At saka isa pa, anak. Ang mga pari, mga Jesuit priests, ang hihigpit nila. Consuelo, mahuli tayo sa airport. Kung ano talaga, binibili mo sige sa na. anak mo. Halika na, Tama halika. Tama. Na makapagtapos ako ng elementarya sa Barcelona, Spain, sa Amerika na ako nag-high school at nagtapos ng kursong BS degree in Economics sa Loyola University of Los Angeles, California. Mga 10 taon din akong tumigil sa Amerika at doon ko nakilala ang ibang Hollywood stars sa bahay ng aking guardian, si Conrad Hilton, kaibigan ng aking ama. Ang akala namin, wala ka nang balak umuwi dito sa Pilipinas. I'm not comfortable elsewhere. I prefer to stay here in Manila. Wow! Na-meet mo na ba talaga itong mga Hollywood stars na to? Of course. That one there, that's Conrad Hilton, the father-in-law of Elizabeth Taylor. Alam niyo ba na si Manuling ay inanyayahang magtrabaho sa kanilang kumpanya? Pero hindi ako pumayag. Dahil dapat magtrabaho muna siya sa kumpanya ng papa niya. He is going to be the future president of the Philippine Plywood Corporation. And Santa Cecilia Incorporated. Sawmill Incorporated, huh? Right, son? That's right, Mama. And this one here, this one, Yeah? that's Patrick Wayne, the son of John Wayne. He's a good friend of mine at the university. Yeah, artista yan ng... I forgot the title of the film. The Long Gray Line, History of the U.S. Army. Loretta Young. Loretta Young, sikat na sikat ngayon sa Amerika yan. She even has this half-hour anthology series. And the one beside her, that's Ann Miller, tap dancer. She also popularized the pantyhose. Baka naman pasukin mo na rin ang showbiz dito sa Pilipinas, Manuling, ha? Oops, hindi pwede. Kailangan ng pamilya sa negosyo si Manuling, hindi sa pelikula. Hello, yes. Yun to. Kaibigan niya. Hold on for a while, ha? Manuling, kaibigan mo raw. Excuse me. Yeah, hold on. Thank you, Papa. Hello. Ninoy. Governor Ninoy Aquino, kamusta na? Yes, I'm here on vacation at marami tayong pagkikwentuhan. Nabalitaan ko, tatakbo ka daw for senator. Kung sakasakali, you'll be the youngest senator. Papa, Yeah. malimig na po ang merienda. May nasikaso lang ako at ito'y para sa'yo. Well, tingnan mo. Papa, ang daming pera naman ito. Anong gagawin ko dito? Bilhin mo lahat ang kailangan mo. Imbitahan mo ang mga magulang ng mga classmates mo sa Amerika. Imbitahan mo silang kumain at magbigay ng regalo. Yung mga mababait na classmate mo lamang. Papa, alam nyo, dapat nga bumili ako ng regalo para sa inyo dahil malapit na ang birthday nyo. Alam mo, Manuling, tama na sa akin yung ikaw ay makapagtapos ng pag-aaral. At maging isang mabuting tao. Kaya nga, nagpagawa ko na isang universal power of attorney kung sakali man kami ng iyong mama ay may mangyari sa amin, aksidente o whatever. Dahil para magkaroon ka ng karapatang ipagpatuloy at patakbuhin ang ating mga negosyo. Papa naman, kung magsalita kayo, para kayong namamaalam.
Hindi naman, masaya lamang ako at na ako'y mawala sa mundo sa oras na ito. Kasi alam ko na mayroon akong isang anak na magpapatuloy ng aking mga gawain. Meron akong manuling na siyang mapag-iiwanan ko ng mga pinaghirapan ko, ipinundar ko. Tandaan mo lamang isang bagay. Hindi lahat ng bagay ay mabibili ng salapi. Pati kaligayahan. Gusto ko lang maging proud kayo sa akin. Kung sino man ako ngayon, kung sino man ako bukas. At sa mga darating pang araw, yan ay dahil sa inyo. Dahil sa pagiging responsable at mabuting ama ninyo. Yo te quiero mucho, Mama. Hindi ko akalain na yun na ang huli naming pag-uusap ng aking ama. Yun ang mga salita niyang hindi ko malilimutan. Mga pangaral na naging gabay ko sa pagpapatuloy ng kanyang mga adhikain. Hello? Hello? Hello, Manaling? Hello? Hello? Tess? Yeah. Hello, Manaling. God reclaimed the life of our father? Patay na ako, Papa. What? Patay na ako, Papa, Manaling. Nag-heart attack siya. Heart attack? I'll take the first flight out to Manila. Marami akong natutunan sa aking ama. Mga prinsipyo niya, pananaw sa buhay. Higit sa lahat, iniwan niya sa akin ang isang tungkulin kailan may hindi ko matatapatan. Ang maging mabuti sa kapwa at maglingkod na walang hinihintay na kapalit. Baka po maabutan tayo dito ng Noche Buena. Magtatampo po si Doña Consuelo, hindi niyo po siya maaasikaso. Hayaan mo, hindi magtatampo yun. Dahil masaya siya kapag namimigay tayo ng aginaldo. Kaya po siguro paborito kayo ni Doña Consuelo. Panganay ako eh. Hayaan mo, siguraduhin mo lang mabigyan silang lahat, ha? Cory, kamusta ka? Pinuntahan kita dahil gusto kitang makausap. Ano bang may itutulong ko? Ano bang lagay ng oposisyon ngayon? Magulo pa, Manoling. Mainit pa ang pagkamatay ni Ninoy. Pero sana ay matulungan mo ako sa gagawin kong desisyon kung ipagpapatuloy ko ang laban ni Ninoy. Ang gusto ng oposisyon ay tumakbo ako bilang presidente para labanan si Marcos. Nakakaasa ka. Makikiisa ako sa inyo ni Ninoy, sa inyong laban. Taong 1983 na magsimula ang buhay ni Manoling sa politika. Naging bahagi siya sa pagdedesisyon ni President Cory Aquino na tumakbo bilang presidente. Katunayan, sa librong isinulat ni Sandra Burton, nabanggit ang bahaging ito ng kasaysayan. Housewives, business executives who had simply never done this sort of thing before. Hello? Yes, speaking. Okay. Good evening, Madam President. Yes, alam niyo naman po na todo ang suporta ko, kahit nung buhay pa si Ninoy. Of course, I'd like to help your administration. Okay, I'll be there tomorrow. Good night.
Si Madam President. I know. I heard. Bakit? Binibigyan ka ba niya ng pwesto sa administrasyon niya? Gusto niyang ako ang mamuno ng MTRCB. Ito yung nagka-classify at nag-review ng mga TV shows at mga pelikula. Ano? Kung akong tatanungin mo, ayoko talagang pasukan mo ang politics, ayoko na. Ganyan din kaya ang sasabihin ni Papa kung nabubuhay pa siya. Mama, gusto kong tulungan ang bagong gobyerno. Ikatutuwa ito ni Papa. At kahit wala na siya, gusto kong nabubuhay pa rin sa aking isipan ang mga pangarap niya para sa akin. Binigyan ako ni Presidente Cory Aquino ng posisyon sa kanyang gobyerno. Pinamunuan ko ang MTRCB simula noong 1986 hanggang 1992. Hindi naging madali ang buhay sa akin sa ahensyang yan. Para sa kanila, ang pagpapakita ng hubad na katawan ay immoral. Para sa kanila, ang paghuhubad ay bastos at malaswa. Bakit? Ganun ba kababa ang pagtingin nila sa mentalidad ng mga Pilipino? Wala ba tayong karapatan, wala ba tayong kalayaan na humusga ng kung ano ang mali at tama? Ano ang dapat gawin sa MTRCB? Abolis! 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 Direk Lino, nais ko lang ipaalam sa inyo at sa inyong lahat na pinirmahan ko na ang permit to exhibit ng pelikula niyong Ora Pro Nobis, kahit na ito ay subversibo at nagpapakita ng kapangitan ng ating bansa. Hipokrito ka. Nakikipagkuntsabahan ka sa mga may-ari ng sine para hindi ipalabas ang pelikula. Anong silbi ng permit to exhibit kung wala namang gustong magpalabas ng pelikula? Hindi totoo yan. In fact, here's a copy. Wala yang silbi dahil sinabihan mo sila. Ikaw ang pumapatay sa industriya. Ano ang gagawin sa MTRCB? Abolis! 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 Usap tayo ng maayos. Huwag niyong daanin sa dahas. Abolis! Resign, Manuling! Abolis! 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 Mag-resign ka, Manuling! Noong mga panahong yon, naging mainit din ang pakikipaglaban ni Manuling sa mga bomba films. Ilang malalaking tao rin sa industriya ang nakaaway at nakasagutan niya, pati na ang mga artista at producers. First question, Ms. Gamboa. Bakit hindi po maipalabas ang Ora Pro Nobis sa sinihan? At totoo po ba na nakipagsabuatan po kayo sa mga theater owners? Alam nyo, meron na yung permit to exhibit. At sa tingin ko, ginagamit lang nila ako para pag-usapan ng pelikulang yan. Tinawag po kayong bakla ng mga kalaban niyo sa industriya. Ano po masasabi ninyo? Ayokong pumatol sa mga kababawan na ganyan dahil masyado na nila akong pinipersonal. Wala na siguro silang maisip na paninira para sa akin, kaya nag-iimbento sila ng kung ano-ano. Nung kayo ang chairman ng MTRCB, kinalaban niyo ang Eastie Films. Bakit ngayon ikaw pa yata ang sumusuporta sa sugal? Alam ninyo, paano niyo sasabing sinusuportahan ko ang sugal? Ako mismo ay hindi nagsusugal. Alam niyo, ang loto, hindi po ito form of gambling. Ito po ay form of entertainment lamang. It is used all over the world to raise funds and it is widely accepted, yung sweepstakes, yung loto. Pero alam ninyo na immoral ang loto. Paano naman po natin masasabing immoral ang loto? Yung pera pong nakukuha, yan po ang nakakatulong sa ating mga kababayang naghihirap. Alam niyo po ba sa ibang bansa, yung pondong nakukuha nila sa loto, yan ang ginagamit nila sa kanilang mga citizens.
Ang iniisip ko lang, bakit hindi natin pwede ang gawin dito sa ating sariling bansa? Immoral ang sugal. Ang immoral po yung mga opisyales natin na korap. Ang immoral po yung mga taong nagnanakaw, pumapatay ng tao. Yung mga walang pakialam sa ating mga kababayang naghihirap. Yun po ang immoral. Nagpapakamoral ka, ikaw naman tong immoral. Ginagawa mo sugarol ng mga Pilipino. Mukha kang pera eh. Siguro may dayaan dyan. Alam niyo po, ang lotto system sa buong mundo ay tamper-proof. Kaya ginagaransya ko po sa inyo na walang dayaan na nagaganap. I apply my Christian principles all the time. At mas naging mahirap ang hamon sa akin na maging chairman ako ng PCSO. May mga pagkakataong gusto ko nang sumuko. Murahin na nila ako isumpa. Pero kailangan ng PCSO ng pera para sa mga kababayan nating unti-unting pinapatay ng kahirapan. Kanina ka pa nakaupo dyan, wala akong naririnig na tugtog. Anak, kailan ka nila titigilan? Kailan nila makikita ang paghihirap at pagtitiis mo sa trabaho? Kailan? Ganyan talaga, Mama. Kapag gumagawa ka ng pagbabago, hindi agad natatanggap ng mga tao yan. Basta't ang importante lang, ginagawa ko ang aking tungkulin. Kung ang pagtutupad mo sa tungkulin mo ay problema, anak, asikasuhin mo na lang ang negosyo ng papa mo. Kinakabahan kasi ako eh. Tuwing alis ka sa bahay, pag wala ka rito, hindi ko alam, parang pakiramdam ko may nangyayari sa'yo. Mama, may obligasyon ako sa ginagawa ko. Sa mga taong tinutulungan ko. Paano naman ako susuko? Nakikita ko napakadaming tao nangangailangan ng tulong ko. Kahit naman anong buti ang gawin ko. Kahit isakripisyo ko ang sarili ko. Meron pa kasi sila masasabing masama tungkol sa akin. Hindi mawawala ang mga taong naninira at kumakalaban sa akin. Aba, mukhang madami tayo ngayon ah. Naku! Mga volunteer po kami. Ganun po ba? Pumunta kami dito para tumulong sa'yo, para manalo po kayo. Naku, maraming salamat po sa inyo. At kayo po, mukhang kabuhanan nyo na. Baka naman sa headquarters pa kayo mga anak. Pang-ilan na po ba yan? Pang-anim na. Pang-anim? Naku, baka naman umabot ba ng 12 yan? Walang birap naman. Tandaan nyo, mabigat sa bulsa ang masyadong maraming anak. Halika po, sige. Nakita ko na maraming kailangang baguhin sa ating bayan. Laganap ang katiwalian. Lalong nababaon sa hirap ang mga di na makaahon sa hirap. Naisip ko na kung magkaroon ako ng posisyon sa politika, maaari akong gumawa ng mga batas na ipaglalaban ko para sa mga kababayan nating naghihikahos. I believe that the true wealth of a nation is its people. Mama, hihingi sana ako ng permiso sa inyo. Kung papayagan niyo ako, gusto kong tumakbo pagkapangulo. Hindi ka ba napapagod, anak? Hindi ka na nanalo pagka-senador. Ano pa gusto mo? Mama, kung ang sarili ko lang ang iisipin ko, titigil na ako sa pagtulong sa kapwa. Tama kayo. Hindi
ka naman kailangan ng lahat na ito. Nakakatulong ka naman sa kapwa mo kahit hindi ka presidente. Mama, pag nagkaroon ako ng pagkakataon na maluklok sa pinakamataas na posisyon, magkakaboses ako at mas marami akong taong matutulungan. Anak, kung ang sagot ko gusto mo, ayoko sana. Nasasaktan ka. Sinisira ang buhay mo, pinupukol ka kung ano-ano. Pati buhay mo. Alam ko maligaya ka sa ginagawa mo, pero... Ewan ko ba? Sige na nga. Payag na ako. Salamat, Mama. Manuling, maghinay-hinay ka naman dyan sa mga kalaban mo sa politika. Baka isang araw, mabalitaan na lang namin na inambush ka. Mama, maraming matuto ang mga tiwaling politiko kapag nanahimik ako. Bakit hindi ka nga manahimik, anak? Sabahan tong yung katapangan mo yan. Marami kang kalaban. Marami kang kagalit. Ang kapakanan ng ibang taong iniisip ko. At hindi ako titigil sa pagbati ko sa mga kalaban ko hanggat wala ako nakikitang pagbabago sa kanila. Puro politika na lang ba nasa isip mo? Paano kami? Paano mga kapatid mo, pamangkin mo? Ang buhay nila nakasalalay din. Namimiligro din ang buhay nila. Alam mo, kung nabubuhay lang ang papa mo, masaya siya. Alam ko, sa mga na-accomplish mo. Ako din, anak. Sumusuporta ako sa'yo dahil alam ko masaya ka. Kaya lang, natatakot ako. Baka mamaya, mauna ka pa sa akin. Ina ako, anak, nasasaktan ako. Hindi ko alam kung paano kita ipagtanggol sa mga kalaban ko. Nasasaktan ako, anak. Naging mahirap sa akin ang desisyong umatras sa pagtakbo bilang presidente. Pinili kong paglingkuran ng aking ina sa nalalabi niyang panahon. Baka naman hindi kayo umiinom ng gamot niyo. Kailangan magpalakas kayo, Mama. Mahina na. Mahina na ang mama. Iyo. Mama, huwag kayong magsalita ng ganyan. Gagaling pa kayo. Manalo ko man, matalo. Iyo. Masaya rin ako. Alam mo kung bakit? Kasi naging mabuti kang tao. At hindi mo binigo ang papa mo. At alam ko na masaya ka rin. Dahil sa paglilingkod mo sa kapwa mo. Ingatan mo naman ang sarili mo. Bigyan mo ng panahon. Ang sarili. Bigyan mo ng bigyan mo ng panahon na.
Na mawala na rin aking ina, naramdaman ko ang matinding kalungkutan. Pero natutunan kong mahalin ang mga taong naniniwala sa akin dahil dalawa na sila ngayon ng papa ko, ang aking inspirasyon. Ang talas po mga kapatid ng kanyang dila ay walang pinipiling kaargumento. Mapalalaki man o mapababae, basta nasa tama siyang katwiran, tuloy ang laban. Ang sabi po ng iba, siya raw ay masyadong eskandaloso. Ang sabi naman namin, siya ay prinsipyado. Mga kapatid, malaking karangalan pong makasama ngayong gabi. Tito Manoling Morato. Magandang gabi po sa inyo, Tito Manoling. Magandang gabi, Maraming Christy. salamat po. Thank Ito ang sinabi mo. Maraming salamat. Okay, kasi kilala namin kayo. Tito Manoling, kasi ito po yung sensitibong bahagi ng buhay ninyo. Ayaw na ayaw ninyong sinasabing kayo ay galing sa isang mayaman at marangyang pamilya. Eh, yun naman po ang totoo. Bakit po? Nahihiya ako. Bakit po? Hindi naman pinahihiya ang katotohanan, Hindi di na ba? yun binabandera ko. Opo. Tito Manoling, gaano po kaganda ang buhay ng isang galing sa isang buena pamilya? Hindi ko binibigyan ng pansin, Christine. Pero sa akin, pare-pareho lang lahat ng tao. Pantay-pantay. You know? Pantay-pantay. Wala akong hang up dyan. So, mas malapit po talaga ang puso ninyo sa maliliit? Yes, kasi buong buhay ko, nagsilbi ako sa Boys Town, Girls Town, Home for the Aged, at saka sa mga ulilang babies, na abandoned babies. Tito Manoling, kasi nga po, wala na po kayo ngayon sa opisina ng gobyerno. Ano po? Wala na. Ano po ang pinagkakaabalahan nyo ngayon? Ang pamilya ko, intereses ng pamilya ko, na napabayaan ko na nasa gobyerno ako. Kaya naghahabol ako ngayon. Mas mabigat ang trabaho ko ngayon, Christy, sa Dahil nasa gobyerno. inaalagaan nyo po yung mga Napabayaan ko kasi. pamamana, ano po, yung mga Yes. mamanahin, Yeah. yung lahat ng mga propiedad, ano po. Correct. Kung may magtatanong po sa inyo ngayon, isang napaka-blunt na question, gaano po kayo kayaman ngayon, Tito Manoling? Hindi ko pinag-iisipan yan, Christy. Hindi na po mabilang. Alam mo, you can have so much learn in life, and more than that is really not necessary anymore. Hindi ko maintindihan, Christy, yung mga nagpapayaman na hindi mabusog-busog, na walang katapusan. Na inaalipin ng sarili para yumaman lang. Opo. Hindi ko gagawin yun. Even if I had the opportunity. I know I have enough, and that's it. Tama na yan. Tito Manoling, panghuling katanungan po. Okay. Pinili niyo po talaga na mag-isa lang kayo sa buhay. Yes. Alam mo, Christy, may tao na yun ang direksyon ng buhay nila. Destiny talaga yun. Destiny, he Opo. said it. Hindi mo pwedeng ipilit. Kung talaga mangyayari, let it happen. Opo. And if not, At not hindi for me. ngayon na tag-iisa ka, ay ibig sabihin malungkot ka na. No, I'm not. Opo. Malapit sa akin lahat ng mga pamangkin ko, mga kapatid ko. So, I mean, nagkakasama naman kami. I have a big family. Opo. Maraming salamat po, Thank Tito you, Manoling. thank you, Christy. Thank you so much po. Maraming you. salamat po sa pagtitiwala. Hindi matatawaran ang tapang at lakas ng loob na ipinakita ni Manoling sa pakikipaglaban niya sa kanyang mga prinsipyo at paniniwala. Ang kanyang sinseridad at integridad ang naging instrumento niya sa pagtupad sa kanyang tungkulin sa MTRCB at maging sa PCSO. Tulad ng loto, ang hatid niya ay pag-asa sa mas nakararami. Pero ang hangad niya ay magsilbing walang pagkatalo sa mga naniniwala sa kanya, sa politika, sa pelikula, at maging sa laban ng buhay. Ako po si Christy Fermina nagsasabing sa bawat maningning na buhay ng mga bituin ay may mga kwentong nagbibigay aral sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi. Ito po ang Star Confessions.